Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa unang sulat ni Juan, 1 John chapter 5. At nais ko pong basahin ang sisimula sa talatang 1 hanggang talatang 13. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan po ng pangaral ng Ebanghelyo ay ating naunawaan ang nilalaman ng puso ng ating Panginoon, at dito ay pinapahayag niya kung paano na siya ay nagmamalasakit, umiibig sa bawat isa sa atin. At nais niya na matutunan natin ang kanyang mga katuruan, na ito ay manatili sa ating mga puso, sapagkat ang ating bababasa ay sa Panginoong Hesukristo. Siya ang bukal ng buhay na walang hanggan. So dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 1. Ganito po ang siyang isinasad: ang sino mang nananampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa pinanganak niyoon. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisibig sa mga anak ng Diyos sapagkat tayo'y nagsisibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Pagka ito ang pag-ibig sa Diyos, o sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos? Ito yung naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. Sa makatwid ay si Jesucristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos sapagkat ito ang patotoo ng Diyos sapagkat ito'y patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang sa inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay ang inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang magiging teksto po natin ay nagsisimula po sa talatang 10 na ganito po ang siyang sinasaad: ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos
ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa pagtotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang pagtotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Mga minamahal, labis ang ating kagalakan sapagkat dito ay nakikita natin ang napakahalagang patutuo tungkol sa buktong na anak ng Diyos. Kaya nga ang magiging paksa po natin ngayon ay si Kristo ang daluyan o bukal ng buhay na walang hanggan. At sa pamagitan nito ay makikita natin ang kahalagahan ng buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat ang isang mananampalataya na nagtitiwala, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mga ipinanganak ng Diyos. Noong mga nakaraan ay ating pinag-aralan ang tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. At gayon din ang kapanganakan ng bawat mananampalataya na siyang ating titingnan sa ating pag-aaral. Ang lahat ng tao na simula nang siya ay panganak dito sa lupa ay nabubuhay at nagsisikap na sundin ang pamamaraan ng pamumuhay. Ngunit, batid ng mga tao na yung pamumuhay niya dito ay may hangganan. Next lamang. Kasi tuwing tayo'y magbabasa o nakikinig sa mga salita ng iba, ay talagang nagsasaad na napakaiksi ng buhay. Kaya nga sa kaiksiyan ng buhay, ang mga tao ay nakapako doon sa kanilang kaisipan na, kailangan tayo'y makapaghanda. At kahit nasa banal na kasulatan, ang mga mananampalataya ay naghahanda. Pero ang lahat ng mga tao sa ating kapanahunan ay laging naghahanda. Ang pinaghahanda nila ay yung kanilang kamatayan. Naghahanap sila ng pamaraan kung paano na hahaba ang kanilang buhay. Yung iba ay nag-iingat sa pamagitan ng pagkain. Kanilang binabantayan ang lahat ng kanilang kinakain para lang humaba ang buhay. Pero yung buhay dito ay pansamantala. Sa buhay ng isang mananampalataya, ang kanyang buhay ay walang hanggan. Bakit? Sapagkat siya ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito ang siyang sinasaad dito sa talatang 1 ng sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ang bawat umiibig ay sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyon. Ang ibig sabihin, sa wikang Ingles, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him, that begotten loveth him also that is begotten of him. Kaya nga kung ating titingnan,
ay yung nananalig at sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mga ipinanganak ng Diyos. At sila ay may buhay na walang hanggan. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Ang una ay yung tinatawag na increation sa paglalang ng Diyos. Ang tao ay ginawang isang buhay na kaluluwa. Ang pangalawa ay sa katubusan, si Kristo ang kordero ng Diyos. At yung pangatlo, kay Kristo ay buhay na walang hanggan. Para lalo nating maunawaan, ay ganito ang inilalahad ng banal na kasulatan tungkol sa tao. Sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos. Hindi siya nilikha. Kasi pag sinabi nating nilikha, ibig sabihin ay biglaan. Pero pag sinabi nating nilalang, ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang kamay ay humawak ng luwad, ng putik. At kanya itong nilamas-lamas at inanyuan niya ng tao. Kaya yun ang paglikha or paglalang ng Diyos sa tao. Kaya ang tao ay nagmula sa alabok. At ang ginawa ng Diyos ay siya'y hiningahan. Sabi sa Genesis, Kapitulo 2, talatang 7, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan nang makita ng Panginoon na napakaganda ng kanyang pagkalalang sa tao, wala itong buhay. Ngunit, ang sabi sa banal na kasulatan, hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pag sinabi natin kaluluwang may buhay, ibig sabihin ay wala siyang buhay na walang hanggan, kundi kaluluwang may buhay. Pansamantala. Ngunit alam po natin ang kaluluwang ito ay walang buhay na walang hanggan. Kasi sa pagkagawa ng Panginoon ay mula sa alabok. At pagkalipas ng ilang panahon, ang alabok na yun ay muling babalik sa alabok. At gayon ang buhay ng tao. At sinabi ng Panginoon Diyos na siya ang maglalaan ng pangangailangan ng tao. O kaya nga sa Genesis Kapitulo 1, talatang 29, ay sinasabi at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa talatang 30, at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay may buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng pananim sa sariwa na pagkain at nagkagayon. Kaya't ang tao, simula nang siya ay nilalang ng Diyos, ay meron siyang pagkain, meron siyang damit, meron siyang tubig,
Meron siyang nasisilungan, isang tahanan, at pangangailangan araw-araw. At siya'y nabubuhay sa bunga ng lupa. Kaya ang mga tao ay nabubuhay sa lupa ayon sa providensya ng Diyos, sapagkat ang mga isda, ang mga ibon, mga hayop, mga halaman, at bunga ng punong kahoy at ang sikat ng araw ay patuloy sa pagpaparami, pagtubo upang magtustos ng buhay ayon sa kapasyahan ng Diyos. Kaya ang buhay ng tao ay ayon sa panukala. Sa panahong ilalagay niya sa ibabaw ng lupa, noon ay mahaba. Pero nyo, ang isang lalaki na nabuhay, si Matusela, ay umabot ng 969 years na nabubuhay. Alam nyo, napakahirap nun sapagkat yung kanyang asawa, nakita niyang namatay. Yung kanyang mga anak, nakita niyang namatay. Ang mga mahal sa niya sa buhay, ay nakita niyang mamatay. At maaaring siya'y nag-asawa ulit, ngunit nakita niyang namatay. Ang mga anak niya nang namatay. Ang mga apo niya, nakita niyang namatay. Pero yun, 969 years. So, ang cycle ng buhay, paulit-ulit. Ipapanganak, lalaki, mag-aasawa, pagkatapos mamamatay. Pagkatapos, yung kanyang mga apo ay mabubuhay, lalaki, mag-aasawa, pagkatapos ay mamamatay. Gayun din ang kanununo ay mga apo sa tuhod. Ewan ko kung meron pang mga apo sa talampakan. Yung mga bagay na yun, kita niya. Kaya kumisan, pag gano'n ang buhay, nakakalungkot. Kaya sabi ng Panginoon, iiksian niya ang buhay ng tao. At ang buhay ng tao ay ayon sa panukala ng Diyos, na siya ay mabubuhay lamang. At ang nasa banal na kasulatan ay Bormero ay umiksi, umabot ng 130 years. At pagkatapos muling umiksi, at ang sabi ng Panginoon hanggang 70 lamang. At sa ating kapanahunan, kuminsan wala pang 70, namamatay na. Ganun kaiksi ang buhay. Kaya nasabi ng banal na kasulatan na sa Hebreo Kapitulo 9, talatang 27, kung papaano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ngunit ang napakahalaga, mga minamahal, ay yung buhay ng isang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat napakahalaga ng mga bagay na ito sapagkat yung isinasaad sa buhay ng isang tao. Tulad na sinasabi sa Revelation chapter 16, verse 3. Sabi dito, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay, ang bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay sa dagat ay nangamatay. Ito ay symbolic. Minsan, ang nakikita natin dito ay yung dagat ay simbolo ng dagat ng mga tao. At nakita natin dito na yung kaluluwang may buhay ay nangamatay. Kahit ang kalagayan ng isang tao ay siya'y walang buhay na walang hanggan, kundi ang nasa kanya ay kamatayan dahil sa minana niya ang kasalanan mula kay Adan. Kaya't ang lahat ng tao mula kay Adan ay nangamatay at sila ay tinuturing na patay sa harapan ng Panginoon. Sila'y walang halaga. Katunayan, ang sabi ng Panginoon,
Marami ang siyang tatawag, Panginoon, Panginoon. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Hindi niya kilala ang mga bagay na yun. Ngunit dito ay nililinaw sa atin na ang Diyos sa kanyang pagsinta, sa kanyang mga hinirang, ibinukod niya ito bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya nga, yung tinutukoy dito na ipinanganak ng Diyos, sabi sa talatang 5 o talatang 1 ng kapitulo 5 ng unang 1, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Kaya't nililinaw ng ating Panginoon sa Juan Kapitulo 3, kung ating titingnan ang mga bagay na ito, mga minamahal, para lalo nating maunawaan ang mga binigkas na pangusap ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa talatang 3 ng Kapitulo 3 ng Juan, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, kinakailangang ipanganak na muli. And then, binabanggit din dito sa talatang 5, dito sa talatang 3, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. At sa talatang 5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Una ay sabi dito, ay kung hindi siya ipinanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ikalawa, ang sabi sa banal na kasulatan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa talatang 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. So, ang lahat ng mga tao ay ipinanganak sa laman. Kaya they are living soul. Sila'y walang buhay na walang hanggan. Walang buhay sila. Pero yung sinabi ng Panginoon, dito sa talatang 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Sa mga bagay na yon ay sila'y mga mamatay. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Ibig sabihin, sila yung mga ibinukod ng Diyos na mga ipinanganak sa walang hanggan. At dito tinutukoy ang sinabi dito sa talatang 1 ng Kapitulo 5 ng Juan. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus, ang siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. Kaya nga, sinasaad dito sa talatang 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. So, ang sino man sumampalataya sa Panginoon Jesucristo ay merong buhay na walang hanggan at siya ay ipinanganak na muli. Sapagkat ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, ang buhay na walang hanggan ay nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang siyang kordero ng Diyos na tumubos sa bawat isa na mga ipinanganak ng Diyos. Ito ang buod ng pagliligtas ng Panginoon mula sa kahatulan at kamatayan. Ito ang panukala ng Diyos kung papaano ng isang tao ay
magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang Diyos ay mayaman sa awa o kahabagan. Dakila ang kanyang pag-ibig. At isinugo niya ang kanyang buktong na anak. Siya ay ibinigay sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Nang layunin ay sila'y tubusin at ibukod sa mga tao na siyang hinirang bago pa itinatag ang sanlibutan. Kaya nga, pinatotohanan ni Juan Bautista na ang Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi sa 1, Kapitulo 1, talatang 30, ang sabi dito, ito ang aking sinasabi. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakikilala dadapwat upang siya'y mahayag sa Israel dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. At nagpatuto si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababa tulad ng isang kalapati buhat sa langit at dumapos sa Kanya, dumapos sa ating Panginoon Jesucristo. At siya'y hindi ko nakikilala dadapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. Ang siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu ay mananahan sa Kanya at siya nga ang bumabautismo ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi sa talatang 34, at aking nakita at pinatutuhanan ko, ito ang anak ng Diyos. Kaya nga sinasaad ni Juan na siya ang Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ayon sa panukala ng Diyos. Sa Old Testament ay makikita natin na mga mananampalataya ay naghahandog sa Panginoon. Ngunit yon ay mga symbolic sapagkat habang sila'y naghahanda at naghahandog para sa Panginoon, sila'y nakatingin sa Misaya na darating at ibibigay niya ang kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga sabi sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 1 hanggang talatang 7 na ganito ang siyang isinasad, sapagkat ang kautusan ay may isang anino ng mabuting bagay na darating. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihandog taon-taon. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay naghanda ng isang katawan para sa ating Panginoong Jesucristo. At siya ay pinanganak ni Birhen Maria. At dito'y tinutukoy sa talatang 6 ng Hebreo Kapitulo 10 sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod. At sa talatang 7, na magkagay sinabi ko, narito ako'y pumaparito sa bulumbon ng aklat at nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya ang Panginoong Jesucristo
ay naghandog ng kanyang sarili para sa atin na mga makasalanan. At sabi sa talatang 9, talatang 27, at kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ang paghukom. Gayun din sa talatang 28, naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas na mga nagsisintay sa Kanya. Yung salitang marami ay hindi nangangahulugan na lahat, sapagkat alam natin na dito ay sinabi ng Panginoon, at gayon din naman si Kristo na inihandog minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Yung marami, ito ay tumutukoy sa isang partikular na grupo. Ito ang grupo ng mga binukod ng Diyos, mga pinili, mga hinirang, at yun ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, inyong pakinggan, ayon sa kapasyahan, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang pagsinta sa atin, ayon sa kanyang pagmamalasakit sa atin, ayon sa kanyang kahabagan at pag-ibig niya sa atin, ay bago patatag ang sanlibutan, ay tayo'y pinili niya upang maging mga banal. Yung salitang banal ay upang ipatawad sa atin ang ating mga kasalanan, linisin ang ating mga kasalanan at mga walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. So kung ang bawat isa ay nananampalataya sa harapan ng Diyos, wala tayong kasalanan. Tayo ay mga banal ayon sa kanyang sinasa. Sapagkat sa pagpili niya at pagbukod niya sa atin, ang sabi sa talatang 5, na tayo'y itinalaga ng una niya nung una pa sa pagkukup tulad ng sa mga anak sa pamagitan ni Hesukristo. Sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. At sinabi sa talatang 6, ito'y sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Kaya ang biyaya ng Diyos ay napakayaman. Na ito ay biyaya na iniukol para sa atin. Kaya nga sa biyaya, tayo'y nangaligtas sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Na ito ay pinagkaloob na masagana sa kanyang mga minamahal. Na sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya nga si Kristo ang siyang bukal ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tao ay makakaranas na sila ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan, kundi ito'y tumutukoy sa mga sumampalataya sa Kanya, nananalig sa Kanya, at nananampalataya sa Kanya. Sapagkat yung buhay, kung ating unawain, ibig sabihin ay immortality. Walang kamatayan, walang pagtanda, walang kalungkutan, walang katapusan, kundi ang buhay ay magpapatuloy sa walang hanggan. Kaya yun ang tinutukoy na ang buhay kay Kristo ay buhay na walang hanggan, walang katapusan, forever and ever and ever, everlasting. Kaya nga, ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa Juan Kapitulo 1, talatang 1 ay binanggit na dito ng Panginoon. Nang pasimula siya ang berbo, ang salita. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang
ng pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito ay hindi mapag-unawaan at maunawa ng kadiliman. Kaya nga't ang buhay na walang hanggan, ito ay everlasting na pagkakaisa. Ito yung sinabi ng Panginoon, nais niya na ang Ama at ang Anak at ang mga mananampalataya ay nagkakaisa. They are one. Nais ng Panginoon. At yun ang sinasabi sa John chapter 17. Kaya nga tinutukoy dito sa John chapter 3 verse 3 na binanggit natin kanina. Ang sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi kay Nicodemo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay pinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. At yung talatang 5 ay ganun din. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko na maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Una ay makikita ang kaharian. Pangalawa ay makakapasok. So, dito ay tinutukoy, mga minamahal, na ang Panginoon ang siyang bukal ng buhay. Sabi sa talatang 10 dito sa ating binasa kanina, sa unang 1, kapitulo 5, talatang 10, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kaya ito ang sinasabi sa talatang 11, at ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Dahil sa tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O mga minamahal, napakaganda ng mga bagay na ito sapagkat yung lalong talatang 12 na sinasaad ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Pagbulay-bulayin natin ang mga nananampalataya sa Panginoong Kristo. Sila ang may buhay na walang hanggan. At dito ay nalalaman natin na isang tao na hindi nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, sila ay walang buhay. Walang buhay na walang hanggan. Ngunit kung tayo ay nananalig at nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, ay merong buhay na walang hanggan. At sa Panginoong Kristo ay may buhay. At tunayan, ang banal na kasulatan ay nagsasaad na kahit nasa walang hanggan, ay tayo ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon sapagkat ang Panginoong Kristo ay sumasa atin. Meron tayong buhay na walang hanggan. At yan ang kinakailangan, ikinabubuhay natin araw-araw. Hindi sa laman. Pag sinabi natin sa laman, ibig sabihin
yung lahat ng hilig ng laman. Alam naman ninyo kung ano ang hilig ng laman. Maraming pagkain, maraming kayamanan, malaki ang tahanan, palasyo ang tahanan, maganda ang sasakyan, maganda ang mga refrigerator. Pangangailangan nyo, pero ang mas pinakahalaga ay yung buhay na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay sagana at mayaman, sapagkat tayo dadalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian at mabubuhay tayo ng walang hanggan. Doon, madadama sa atin ang labis na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.